Magandang araw mga ka-Express Info. Kung si Yao Ming sa China, si Kai Sotto naman sa Pilipinas. Yan ang katotohanan na unti-unti nang na-materialize at ang maririnig nating narrative for the next 10 to 15 years. With Yao Ming sa China, ay dinomina nila ang Asia at pati na sa Olympics ay akala nila makakuha sila ng top 3 finish. Pero nakatop 10 naman sila with Yao Ming and its rooster as their main man. Pero nang nagretiro si Yao Ming, basketball was never been the same again for China. Well, kung gaano kalaki ng impact ni Yao Ming sa Chinese basketball, ay ganun rin ang kahalaga ni Kai Sotto para sa Gilas. Everything changes kapag nasa team si Kai, and it was evident sa game versus Taiwan ang kawalan ni Kai sa opensa at sa depensa. Kahit ano pa ang sasabihin ng mga analyst, isa lang ang glaring reason kung bakit nakamit ang tatlong sunod-sunod na talo ng Gilas sa mga teams na mas mahina pa sa New Zealand at Latvia. At ito ay ang hindi paglaro ni Kai. Kung gaano man kalaki ang naging epekto ni Yao Ming sa basketball ng China, ganun din ang maaring maging halaga ni Kai sa Gilas Pilipinas. Si Yao Ming ang naging simbolo ng Chinese basketball sa buong mundo. Nagdala ng respeto sa kanilang national team at nagbukas ng maraming opportunity para sa mga manlalarong Chinese. At sa parehong paraan, si Kai Sotto ang isa sa mga pinaka-importanteng piyesa ng Gilas dahil sa kanyang tangkad, skills at presence sa loob ng court. Kapag nasa lineup si Kai, nag-iiba ang dynamics ng laro, nagkakaroon ng mas malaking inside presence ang Gilas, nagiging mas epektibo ang depensa at lumalawak ang opensa dahil may isang dominanting big man na pwedeng paglaruan ng sistema. Nakita ito ng laban kontra Taiwan kung saan ramdam ang kawalan ni Kai sa parehong opensa at depensa ng Gilas. Walang rim protector na kayang humarang sa mga drive ng kalaban at walang stretch big na maaring maging passing option o scoring threat sa loob. Sa opensa, nabawasan ang spacing ng Gilas dahil walang malaking manlalarong nakakahatak ng depensa sa ilalim. Sa depensa naman, naging mas mahirap ipagtanggol ang paint at makontrol ang rebounding battle, bagay na maaring maiwasan kung nandun si Kai. At ito ang dahilan kung bakit nila nagkulang ang Gilas ng execution at defensive stability sa naturang laban. Ano man ang sabihin ng mga analyst, isa lang ang pinakamalinaw na dahilan kung bakit sunod-sunod ang talo ng Gilas sa mga team na hindi kasing lakas ng New Zealand at Latvia. Ang pagkawala ni Kai Sotto. Kahit papag-usapan ang coaching, rotation at team chemistry, well, hindi may kakaila na iba ang impact ni Kai bilang isang 7'3" na athlete na may international experience. Sa laban ng ito, hindi lang siya basta player, kundi isang game changer na nagdadala ng height advantage, defensive presence at versatility sa opensa. Ang pagkawala niya ay nag-iwan ng malaking butas sa sistema ng Gilas, dahilan kung bakit hirap ang koponan na makahanap ng sagot sa bawat pagkatalo. Kung nais ng Gilas na magkaroon ng mas magandang tsansa sa darating na mga laban, kailangang siguraduhin na nasa maayos na kondisyon si Kai at magagamit siya sa buong torneo. Hindi lang siya isang extra piece sa puzzle, siya ang centerpiece sa frontcourt ng Gilas at isang pangunahing haligi ng kanilang depensa. Sa mga international games kung saan size and skill level ang nagdidikta ng resulta, mahalaga ang isang tulad niya na kayang sumabay sa pinakamalalakas na big man ng ibang bansa. Kaya sa bawat laban na wala siya, hindi maiiwasang isipin kung paano sana nag-iba ang resulta kung naroon siya sa loob ng court. While it is true na mga non-bearing games ito at pwede magpatalo ang Gilas, yet makikita ang big difference hindi lang sa mentality ng Gilas pero pati na rin sa mentality ng mga kalaban. Nawala ang kanilang takot sa Gilas and it was evident na inatake nila ang inside defense ng Gilas dahil alam nilang walang Kai Sotto sa ilalim. Well, habang totoo na non-bearing games lang ito and technically ay walang gaanong epekto sa overall standings ng Gilas, hindi may kakaila na may malaking impact pa rin ang mga pagkatalo na ito.
lalo na sa mindset ng team at ng kanilang mga kalaban. Kapag ang isang koponan ay nagkakaroon ng sunod-sunod na talo, kahit gaano pa kaliit ang halaga ng laro sa papel, may epekto ito sa kumpiyansa ng mga manlalaro. Nakikita nila na mahina ang depensa sa loob at nagkakaroon sila ng alinlangan sa kanilang sistema. Ang dating matapang at agresibong Gilas na kayang makipagsabayan sa mga malalakas na team ay nagmumukhang vulnerable kapag wala si Kai sa loob. Hindi lang ang mentality ng Gilas ang naapektuhan, pati ang mindset ng mga kalaban ay nagbago. Dati kapag nasa loob si Kai, nag-aalangan ang mga kalabang team na umatake sa paint dahil alam nilang may isang 7-3 shot blocker na maaring humarang sa kanila. Pero sa mga larong ito, kitang-kita ang pagbabago sa approach ng kalaban. Mas naging agresibo sila sa pag-atake sa loob, mas lumakas ang loob nilang sumubok sa drives at post plays dahil alam nilang walang Kai Sotto na babantay sa rim. Sa basketball, malaking bagay ang intimidation factor at sa pagkawala ni Kai, nawala rin ang takot ng mga kalaban sa Gilas. Kapag ang isang team ay nagiging predictable at nawawala ng defensive presence sa loob, nagiging mas madali itong basagin ng kalaban. At ito mismo ang nangyari sa Gilas, walang rim protector, walang dominanting rebounder, at walang malalaking manlalaro na kayang pigilan ang inside attack ng kalaban. Kaya't kahit sabihin pang non-bearing games ito, ang impact ng mga talong ito ay mararamdaman sa mga darating na laro. Kung hindi may balik ang defensive identity ng Gilas sa tulong ni Kai o ng iba pang malalaking players, patuloy na magiging problema ang inside defense at mas lalo pang lalakas ang loob ng mga kalaban sa susunod na mga laro. And more than the offense of Kai, mas kailangan ng Gilas ang inside presence ni Kai sa depensa. His mere presence is more than enough to strike fear sa mga kalaban. Hindi basta-bastang atakihin ang loob kapag alam ng mga kalaban na merong naghihintay na legit 7-3 na high flyers na naghihintay sa shaded lane. At sa darating na laban kontra New Zealand, naniniwala pa rin tayo na may chance ang Gilas Pilipinas na manalo kahit wala si Kai. Si Coach Tipcon ay isang veterano at highly respected coach na may kakayahang mag-adjust at gumawa ng epektibong game plan kahit kulang ang kanyang lineup. At sa kanyang coaching system, laging may paraan upang mapunan ang kakulangan, lalo na sa depensa at execution sa opensa. Pero kahit gaano kagaling ni Coach Tipcon, hindi may kakailan na magiging mas mahirap ang laban nang wala ang natural na height at presence ni Kai sa ilalim. At dahil wala si Kai, kailangang pagtuunan ng Gilas ng pansin ang team-oriented defense upang makompensate ang kawalan ng rim protector. Malamang nagagamitin ni Coach Tipcon ang speed, ball movement at perimeter defense upang pigilan ang New Zealand.